In Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31, God created all things, no? He created heavens and earth without form and void, and darkness was over the face of deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness, and God called the light day, and the darkness he called night. And there was an evening, and there was a morning, the first day. So that is the greatness of our God. So glory to you, all God, Elohim, or Yehovah. So in the name of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, all glory to you. And huwag natin kalimutan yung ating pananampalatayang tama sa Diyos pamagitan ni Kristo. Because our religion is cannot save us, only God through Christ alone, brothers and sisters. Brothers and sisters, welcome back sa ating video ngayong araw na to. So God created all things, no? That is the greatest of our God in the Bible because He is created all things. God created the sea for the fish, no? Ginawa ng Diyos ang dagat para sa mga isda. So, kung walang dagat, wala ding isda. Kung ang dagat na walang isda ay malungkot ang dagat, ginawa ang lupa para sa mga kahoy. Di ba? So, kung wala ang lupa, wala din mga kahoy. Kung walang kahoy ang lupa, ano mangyayari? Mainit at malungkot ang lupa, di ba? So tayo, pag wala tayong Diyos, ay tayo din ay mamamatay. Ganon din ang mga pananim. Kung walang lupa ay mamamatay. Try mo itanim ang mga halaman mo, mga pananim mo sa batuhin, hindi natutubo, di ba? So, kung tayo ay walang Diyos, tayo ay mamamatay na walang kaligtasan. Ganon din ang mga isda sa dagat. Pag tinanggal natin ang dagat sa isda, siya ay mamamatay. Dahil dinisign siya ng Diyos para sa tubig. Kung walang tubig, ang isda ay mamamatay lahat. Kung walang isda at tubig lamang, ang tubig ay walang kabuluhan. Ganon din yun ang buhay natin, mga ka-brothers and sisters, no? Kung tayo ay walang pananampalataya sa Diyos, ang buhay natin ay walang kabuluhan at walang kaligtasan kung lumayo tayo sa Diyos at gumawa tayo ng kasalanan. So ganun yun, mga brothers and sisters. Ang buhay natin ay parang pananim. Nung maliit pa tayo, ay tumutubo, lumalaki, nagle-learn, di ba? So pagtanda natin, tayo ay mamamatay at babalik sa ating pinanggalingan na alabok. Ngunit ang ating espiritu, ating soul ay babalik sa Diyos. Ang Diyos ay magbibigay sa atin muli ng heavenly bodies upang makasama niya kung tayo ay maliligtas. Kung paano kung tayo ay mapunta sa impyerno, tayo ay magsasuffer habang buhay sa impyerno. Dahil yun ang internal condemnation sa impyerno. Pero kung tayo ay may Diyos at nanampalataya at nananalig sa Diyos pamagitan ni Kristo hanggang sa ating huling buhay dito sa salibutan, ang Diyos sa huling araw, siya ay bubuhayin tayong muli upang makasama niya sa kanyang kaharian. Ganun yun, mga brothers and sisters. So, stay in God and stay our faith in God through Jesus Christ our Lord. In Colossians chapter 1 verse 16, which states that, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible." So, lahat ng nakikita at hindi nakikita ay ginagawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang mga bagay sa kalangitan at sa kalupaan at sa karagatan. So, glory to all in our God who created the heaven and earth. Kasi yung God natin, kaya niyang gawin lahat eh. Wala siyang limitasyon. Kahit anong gusto niya ay kaya niyang gawin, mga brothers and sisters. Pero kung ang Diyos mo ay may limitasyon at hindi niya kayang gawin, ang Diyos mo ay bulaan at hindi totoong Diyos. Yun ay nagpapanggap lang. Yun ay si Satanas. Si Satanas ay limited lang yung kanyang kapangyarihan at kanyang kaalaman. So, despise the work of Satan in this world, brothers and sisters, and return to the Lord Jesus Christ and be saved. Shalom and God bless everyone.